Araw sa inyo mga kababayan, ako po si Banat Bay at eto pag-uusapan na naman natin ng mga issue sa lipunan at eto na nga, mas lalong lumalabas ngayon na napakasinungaling talaga ng administrasyon na to, lalong-lalo na po yung kanilang bagong tuta na si Director Matibag. Bakit to kanyo? Bakit to kanyo? Mamaya papaliwanag ko sa inyo. At dito, lagi nyo antambayanan lang po itong ating video upload dahil alam nyo mga kababayan, habang ang mga bunganga nila ay nagsasalita, habang sila ini-interview ng mga media, ay lalo nating nabubuking ang mga kasinungalingan ng mga hindot na to. Hindi ako nagbibiro pero yan ang katotohanan at hihimayin natin hindi lamang po opinion, katotohanan, hindi lamang po yung mga interview, aalamin natin talaga kung sino ba talaga nagsisinungaling. Kasi alam niyo mga kababayan, especially with what is happening, it is really very important the consistency on their statement. Right now kasi, ladies and gentlemen, people in the house, mga kababayan, mga banateros, napaka-importante na maunawaan natin, merong nagsasalita, yung sa kampo ni Matibag, na alam naman natin, sinungaling at politiko, at meron din naman nagsasalita dito naman sa kampo ng Senado. Hindi lamang po ang kanilang Senate President na talaga namang grabe ang integridad pagdating sa katotohanan. Alam natin yan. Maaring medyo malamya sa pananaw ng ibang mga kababayan natin, pero gayunpaman, hindi natin maitatanggi na pagdating sa integridad, matindi ho ang integridad ni Senator Cayetano, even with his peers o mga kasama sa Senado. Pero hindi lang po yun. Yung mismong involved na tao na si retired general ng OSAA, yung head ng OSAA, ay siya po mismo ay Aplaska ba? Aplaska. Oo. Siya po mismo ay nagsalita. At hindi lamang po isang interview ang ating ipapakita dito, ladies and gentlemen. Ipapakita natin 3 interview. Hahanapan natin ng inconsistency sa tao na ito para malaman natin kung siya ba nagsisinungaling. Pero ang sigurado tayo, inconsistent si Matibag. Bigyan ko lang kayo ng rewind, o background, di ba? Pag nanonood kayo ng mga TV series, meron yung recap, ganyan. Kayo kasi, ini-skip nyo, kaya tuloy minsan di nyo naiintindihan eh. Hindi, di ba? Tama tayo, ako, totoo lang, ini-skip ko yun. Yung mga recap. Pero napaka-importante nun, lalong-lalo na pag isang linggo ka nang hindi nakanood ng series na yun, di ba? Pero ito, press na press pa naman sa utak natin. Pero bibigyan ko na rin kayo ng konting recap. Unang-una, Monday, nagkaroon ng pagharang at pinipigilan ang isang institusyon na mag-function. Ang halimbawa na nito, yung pagharang nila kay Bato. Para kanyang gampanan ng kanyang trabaho bilang isang senador, ginawa pong harangan ng mga NBI. Gamit ang isang illegal na warrant of arrest. Kuno. Always remember, until that ICC warrant, kuno, ay seen by the people, seen by the lawyer, talagang masasabi nating lehitimo. Kasi ang balita pa nga ni Attorney Jimmy Bondoc, nung kanilang sinasaliksik yung pinapakita ni Trillanes, iba yung case number. Magkakaiba yung case number doon sa ipinakita ng ICC. So doon pa lang, medyo kaduda-duda na. Kasi dapat pare-pareho. Alam mo ba sa korte, nung ako po ay anong tawag doon? Yung, nakalimutan ko na yung tawag doon. Yung pumunta po ako sa isang korte at binasa isa-isa. Ang haba-haba nun, 4 pa man din yun. Nakatulog na ako Maganong-gano na ako eh. Kasi case number, black, lusyak, kung krikang kokak, ganyan. Sabi ko, wala ba kayong kopya? Sa loob-loob ko lang yun. Pero syempre, hindi ko sinabi doon sa judge. Kasi kakaya naman, baka sabihin ng judge, sa pagkakapal ang mukha mo Nasa loob-loob ko, wala ba kayong kopya? Nung demanda? Tapos yung abogado, wala bang kopya? Pwede ba naman mag-compare na lang kayo eh? Hindi, binabasa yun. Importante yun. Babasahin yun. Case number blank number 256781321. Kailangan tugma lahat yun. Tapos sasabihin mo, Congressman Tututut versus Banatbay. Yan. Importante yan. Kailangan talagang parehong-pareho. At uulit-ulitin yan. Mantakin mo 4 yun. Tapos nandun pa yung pati yung komento ng mga, kayo kasi komento kayo ng komento, sa akin tuloy nasisisi. Di, okay lang yung komento nyo, okay lang yan. Kasi mantakin mo sasabihin pati yung mga komento nyo binabasa. Kasi ginamit nung kalabang ko, yung animal na gago na yon,
na pati yung komento ninyo, ibinibintang niya sa akin. Kasalanan ko daw, nag-comment kayo sa kanya na magnanakaw siya. Sa akin ibinintang, so pati yung comment niyo binabasan. Feeling ko nga natatawa na yung judge eh. Kasi pati yung comment ng mga tao, binabasa. Para talagang tugma yung hawak na demanda ng abogado ko, ng abogado nung kalaban, at yung judge. Lahat yun, letra by letra binabanggit. Oh. Sabi niya, Congressman, magnanakaw ka, walang niya ka, ganyan. Binabasa yun. Kasi nga, para sasabihin mo, arraignment yun, arraignment pala yung pinuntahan ko, arraignment ang tawag doon. Arraignment ko! Hindi, iba yung kanta yun. Binabasa, so sabi ko, okay. So para bagang sasabihin mo, pare-pareho tayo ng kopya, yan ang demanda sa'yo. Importante yun bilang isang may kaso. Eto, na di umano, sabi ni Jimmy Bondoc dun sa aming interview sa kanya. Abay sabi niya dun magkaiba daw yung case number na ipinakita di umano ni Trillanes at yung lumabas talaga sa ICC. So what the? Mapapaano ka eh? Magkaiba. So anong kaso yun? Yung tataka kayo, bakit ganun? Magkaiba yung kaso. Importante kasi yung consistency. So what do I mean? Ngayon, magkaiba ang sinasabi ng abogado, ni Attorney Matibag, NBI Director Matibag, at saka nung sa USAA. Pero alam natin, ilang beses nang nagpapalit-palit ng statement si Matibag. Una, sabi niya walang NBI doon. Yung pala, nandun yung NBI. Pangalawa, wala daw baril, pero nakipagputukan yung mga NBI. So doon pa lang, inconsistent na. Dalawang inconsistent na yan. Hindi daw sila pumasok, pero binabarena nila. Para daw harangan. Pero makikita mo sa video, hindi naman hinaharangan, binubutasan. Di ba? So makikita mo yung inconsistency kay Matibag. Pero sa statement ni SP Cayetano, very consistent. Very honest. Yung iba nga nalalambutan na, pero honest pa rin siya. Oh. At ultimo ngayon, ipapakita natin yung statement mismo nung pinuno ng USAA. Dito mo makikita, ay grabe, consistent siya. Doon ka magtataka, napaka-consistent itong tao na ito. Ha? Oh, ito. Saan na yun? Ito. Panoorin natin, ha? Pinky Willard, mga kaibigan, nakausap po natin kanina ng personal habang nagkakape dahil medyo kalmado na nga ngayon si Senate President Alan Peter Cayetano. Marami siyang nabanggit pero marami din doon ay hindi pa pwedeng isiwalat hanggang hindi pa siya nakakasigurado. Pero natutuwa po tayo dahil pinayagan po niya ang kanyang bagong Sergeant at Arms na ating makapanayam tungkol sa timeline kung bakit nagkabarilan, bakit kinailangan. Ito, number 1. Tatlo to ipapakita kong interview sa inyo, ha? Mula sa Bilyonaryo, TV5 and News 5. Hindi, TV Patrol, at saka ABS. At ABS at saka GMA pala. Sorry naman. So isipin nyo to, ha. Kung ito ay nagsisinungaling, hindi mo ito papayagan eh. Hindi mo ito papayagang magsalita. Kasi mahuhuli to eh. Mahuhuli to pag nagsinungaling. Kaya nga pansinin nyo, yung NBI Director, kung confident siya na totoo yung sinasabi niya, pa-interview niya nga yung mga NBI na nandun, hindi niya pa-interview. Kasi mabubuking. Magkakaroon ng inconsistency. Pero ito, si Cayetano, yung tao niya, yung unang pumutok ng baril. Sige, interview ka. Say the truth. Tell the truth. Tingnan natin. Ito, panoorin natin. Tayo mismo manonood. Ng barilan, sino yung nasa kabilang bahagi ng mga armas? Si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska ay narito. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Ma'am Corina, at magandang gabi din sa ating mga kababayan. Unahin na po natin kung bakit po nabanggit po sa akin dito kanina na mayroon na pong mga staff na tila nakakaalam na may mangyayari. Kasi ang nangyari daw dito ay mayroong mga senador na nag-abiso sa mga kapwa senador na parang binibigyan na sila ng babala na umuwi ka na. At ito hindi lang nangyari sa isang senador. May iba pang mga nakakuha ng tawag o text na sila daw ay binabalaan na maganda siguro umuwi ka na. Bakit po ganun? Alam po, Ma'am Corina, since morning of yesterday, we have been constantly receiving reports na the NBI will forcibly serve the warrant to arrest Senator Bato. And then towards the afternoon po, na-confirm po namin through our CCTV and myself, when I went down, nakita ko po na may presence na po ang mga NBI dito sa premises of the Senate. Ito po yung kinikwento ninyo sa akin na... Take note, premises of the Senate. Meron na mga NBI sa premises ng Senate.
Actually, isa sa mga kwento na nga dyan, which is ngayon, kinukonfirm na rin niya, may mga nagpanggap na media. Media kuno, media-medyahan. Alam mo yung mga nasa pelikula, siguro yung mga baril nasa camera. Yung media-medyahan nila, kunwari media pero hindi pala media. Ayan, linawin natin. It is very irregular that the NBI would conduct checkpoints around the Senate. Tama po, ma'am. It's very irregular. Tapos saka, normally no po, if the NBI would come here, they will have to coordinate with us. Pero on that day po, since in the morning, wala po kaming na-receive na coordination from the National Bureau of Investigation. Ayun, kaya tinatanong ko rin kasi, Usually, meron daw coordination. Pero this time, nakakapagtaka. Bakit walang coordination ng NBI? Alam mo yon, kung yung Monday nga, nag-coordinate sila doon sa, sa OSAA din eh. Nag-coordinate sila. Sabi nung OSAA, nag-coordinate din daw kay Soto. Kasi si Soto pa Senate President nun eh. If you did that last Monday, but now you didn't. Isip kayo. Anong pinapahiwatig nyo? Kung hindi kayo nag-coordinate ngayon, may plano kayo masama. Parang lang yun sabi, di ba? Pag may alak, may balak. Pag di pa alam, may balak. Ganun lang din yan. Pareho lang yan. Di ba? si Ginoong Aplaska kung bakit kinailangan na sila'y armado. Kasi nga daw, mayroong banta na parang inaabangan. Yung nalaman ko po nung ako'y bumaba doon sa common gate namin sa GSIS, nakausap ko po yung general manager ng GSIS. Kinonfirm naman niya sa akin na nag-request po sila ng augmentation from the National Bureau of Investigation para tulungan po silang i-secure yung premises ng GSIS. Premises ng GSIS, pero eto na, yung punto ng nagkabarilan kasi nagka-enkwentro na pala. Ano po yung paglalahad ng timeline noon? Diyan pa lang po doon sa dahilan ni Matibag na humingi daw ang GSIS ng tulong sa NBI para i-secure yung GSIS. Hindi naman trabaho ng NBI yan eh. Kailan pa naging trabaho ng NBI magbantay ng building ng gobyerno para i-secure? Diyan pa lang, alam mo nang merong kasinungalingan to si Matibag eh. Alam mo ng katarantaduhan yung sinasabi niya. Na tinawagan kami, humihingi ng security sa amin para dito sa... Tapos sobrang daming NBI. Kalokohan eh. Diyan pa lang, sino maniniwalang gago dyan? Walang maniniwalang gago sa ganyan. Sa ganyang klaseng palusot. Pinapansin po daw kayo na parang nagpipilit pumasok? Doon po sa aming CCTV, nakita po namin na mayroon ng mga armado talaga na And so, Sa kanilang CCTV, may armado. Tanong. Gamit kayo ng utak ulit. Yung CCTV ko ba? Ako, meron akong CCTV. Hindi ho para sa masamang gawain, ha? Yung iba dyan, ginagamit yan para sa masamang gawain, eh. May CCTV ka, halimbawa. Pwede ko bang i-install yung CCTV ko sa labas ng aking kondo? Hindi, halimbawa, kasi, di ba, pag nakatira ka sa kondo, i-install mo yung CCTV mo sa hallway. Hindi pwede, di ba? Dapat yung CCTV naka-install sa loob ng kondo mo, sa loob ng unit mo. Alam naman, maglagay ka ng CCTV sa hallway. Di nakita mo yung mga nangyayari sa labas, sa mga sampalan sa labas sa mga mag-aasawa. Yung mga asong ihi ng ihi, di naman pinupunasan ng mga tarantado nilang amo. Kaya ang panghi-panghi na. Di ba? Ano pa? Hindi ako pwede maglagay ng CCTV sa kabilang unit. Sa iba't ibang unit. Paalam kaya ako sa ibang unit, sabihin ko, pwede ba ako maglagay ng CCTV sa inyo? Baka sabihin nun, you're such a, manyakol, sasabihin sa'yo, di ba? Hindi, di ba? So, anong punto ko? Yung nakita nila sa CCTV ay dahil yung CCTV ay nasa vicinity ng Senate. Very consistent with what he is saying. Na nakapasok ng NBI. Nakita nila sa CCTV nila na nasa loob ng Senate. Naintindihan nyo? Dito, kitang-kita mo yung consistency ng mama. I reported the information to the Senate President at nagpaalam po ako sa kanya na I will have to go and check kung totoo talaga. With armed Marines? Yes po, nag-assemble po kami ng aming quick reaction team to include the Marines and the PNP. At pumunta po kami doon sa second floor emergency exit. At nalinawan naman tayo ni Ginoong Aplaska na ang Office of the Sergeant at Arms of the Senate, they do really have Marines in there.
in their office. Tama po, ma'am. The Marine contingent po is part of our regular security force dito po sa Senate. Has it always been that way? Dati pa po bang ganun? Nung dumating po ako dito, the first time I was designated sa SAA, inabot ko na po na mayroon pong Marines dito sa loob. I see. Okay. That is part of their contingency. Meron talagang Marines dyan. So bakit po, kayo po ba mismo ang nag-fire, nagpaputok ng unang beses? Tama po, accurate naman po ng yung report ng NBI na kasi po nung dumating po kami, nakita namin na meron pong mga armadong tao at nakita namin ano po sila, yung may mga ano po na NBI. Pero challenge po namin sila kung sino sila, sumagot naman po sila na NBI. And then as part of our procedure, binigyan ko po namin sila ng verbal warning ba ilapag po yung kanilang mga baril. And then? Pero nakita po namin na instead of heeding our verbal warning, tinaas po nila kanilang mga baril. So that prompted us to fire the warning shot. Eto, step by step. Linawin natin, step by step, anong ginawa? One, nakita sa CCTV, so ibig sabihin nun, it is inside the vicinity of the Senate. So, second protocol, o sabihin na natin second step, nagsabi siya sa head ng Senate, the Senate President. What will I do? Ano ginawa niya? Siyempre, inutusan at humingi ng tulong doon sa Marines na talaga namang nakatalaga dyan. Kitang-kita naman natin yan na nagdatingan yung mga Marines. So, one, ginawa yung una, CCTV. Pangalawa, nagpaalam doon sa Senate President. 3, kumuha ng backup. Importante yon. Kasi para mahirap kasi kung osaa lang yan eh. Di ba? Baka sabihin nila, ay kasi hawak kayo ng Senate. Ito, Marines to. Ito hindi magsisinungaling ito. Ito yung ang under ito ng AFP. Pangatlo, nandun pa yung mga pulis. So talagang nasa protocol yung kanilang ginawa. Pang-apat, nag-verbal warning sila. Ibig sabihin, baba nyo yung baril nyo. Kasi tama nga naman. Ako kaya magdala ko ng baril dyan sa Senate. Hindi, magdala ko ng baril dyan. Itago ko kunwari dito sa aking bulsa. Tapos nakita may baril ako. Nakaumbok. Sabi, sir, laki naman yan ha. Bayot pala, no? Di ba? Nakabukol eh. Yung may bakal ako sa bulsa ko eh. Tapos sasabihin nila, oy sir, bawal yan. Kesa na, binigay ko doon sa aking kaibigan na may iwan sa labas, kinuha ko, binunot ko. Tapos, pinorma ko. Di ba? Sana kung maliit lang yun, pagbunot ko, sobrang haba nun. Kasi mahaba yung bitbit ng NBI eh. Nagpakilala sila, NBI kami. Sabi naman ito, ibaba nyo yung mga baril nyo. Hindi, pumorma. Kung pumorma yon, ano ang tamang gawin? Barilin mo? Hindi, mag-warning shot ka. Which is tama yun. Warning shot. Ibaba nyo yan. Ano ginawa ng NBI? Tuloy. The warning shot was not intended to harm anybody. Kaya nga warning shot Sa taas lang po. Hindi kaya merong tatagos yun at merong matatamaan sa taas? Hindi naman? Wala na wala bubong na. dun sa labas. Nasa ledge po ito. Baka yung demonyo meron doon, mga paniki. I see. Okay, just trying to make sure that there was no harm intended. Nung hindi po nila binaba ang kanilang mga armas, nag-firing shot, nag-warning shot po kayo, ano pa ang susunod na nangyari? After po ng warning shot, na-surprise po kami dahil nag-fire back po sila sa amin. So instead na ibaba yung mga baril, di ba, sasabihin na, halimbawa lang, may daladala akong, halimbawa, ito yung aking baril. Nakakita sa bulsa. Sir, may baril kayo! Ibaba nyo yan! Binunot ko. Pinorma ko. Hawak ko ganyan. Pinorma ko yung baril ko. Tapos nag-warning shot sa malayo. Kasi malayo sila, hindi naman niya magkadikit. Kung magkadikit yan, nagkapatayan yan. Nag-warning shot. Sir, ibaba niyo yan! Ang ginawa ko, warning shot yung ginawa nila, nagputok sa taas. Ang ginawa ko, pinutokan ko sila. Ano sa tingin ninyo ang gagawin ng USAA? Sorry naman, joke lang yon. Joke lang yon, joke. Hindi ko mabiro. Di ba? Siyempre gaganti, lalaban na. Sandali, we're going to defend our building kasi hindi naman nila alam kung peking NBI yan. Kasi pwede naman magsuot-suotan. Dami dyan nagsusuot-suotan ng NBI. Di ba? Ang dami dyan. Ang yayabang. Minsan nagsusuot-suotan pa nga ng polis. So, the mere fact na winarningan mo na verbally, hindi sumunod. Nag-warning shot ka na, hindi pa rin sumunod. Pinutukan ka pa. Anong gagawin mo?
Alam naman sila pa mag-sorry, sila pa umatras. Siyempre puputok ka na rin. Tama, mali. Kasi kung ako yon, halimbawa, ako yon, nakalimutan ko lang talaga na nasa bulsa ko pala yung baril ko. Ang una ko lang agad sasabi, ay sir, sorry, pasensya na ha. Nakalimutan ko lang, ibibigay ko na po. Ganun. Yeah? Hindi yung hahawakan ko pa, ipoporma ko pa. Gaganyan pa ako, sandali, hindi pwede. NBI, hindi. Ito hindi pwedeng ganun. Doon pa lang kita mo ng tama yung takbuhin, sir. Withdraw po kami ng konti, then tuloy-tuloy na po ang exchange of gunfire. Medyo nakakapagtaka po yun, dahil kung sila po'y talagang accredited NBI, you're all on the same side Yes, po. of this government. Bakit hindi na lang po nila sinabing, NBI kami, wala kaming gagawing masama or something like that? Tama po, yun naman po ang normal And Tama yun. At saka, pag sinabing ibaba yung baril, okay sir, ibababa po namin ha. Usap tayo sir kasi meron po kaming pakay dito. Meron po kaming purpose dito. Ibababa mo yung baril mo. Una-una, hindi nga kung sino-sino lumapit sa kanila. Ito ang lumapit sa kanila. Ito, kilala ng direktor, kilala ng mga taga-NBI, yung mismong leader nila. Kaya good job ka dyan sir ha. Palakpakan ka namin. Sir, aplas ka. Kukunin ko yung number mo ha. Doon sa isa sa mga, alam mo na, mga tao natin dyan. Para ako ay mag-congratulate at magpalakpak sa'yo ng personal. At baka pwede ka na rin ma-interview. Hindi, totoo. Para i-congratulate ka. Kasi good job ka dito. Hindi mo inutos kung kani-kanino. Ikaw mismo yung lumapit. Para siguraduhin, kasi ang tawag dyan, face value. Alam mo yung pag face value, alam na nila, okay. Hindi ito kung sino lang na may daladalang baril. Face value, ito yung otoridad sa Senate. So ikaw naman, kung ikaw yung NBI, susunod ka eh. Susunod ka muna. Ay, okay sir. Di ba, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Sa airport. Sa airport, marami tayong kakilala dyan. May karoon tayong kakilalang customs, immigration, police. Pero they have their own jurisdiction, ika nga. Ibig sabihin, ito, dito yung sa police, sa security, yung meron pa nga silang aviation para sa airport police. Ito yung jurisdiction namin. Pagdating dito, immigration na yan. Respetuhan yan. Dati, ngayon kasi alam ko, pwede na daw sila magdala ng baril sa loob eh. Dati, bawal. Kahit pulis ka pa, pagpasok mo, meron ka lang hanggang dyan lang pwede magdala ng baril. At nakikita ko yun. And they will respect that. Kasi yun ang patakaran eh. Dito, customs na dito ha. From here, bawal na magdala ng baril. Dito, immigration na. Bawal na ang magdala ng baril. Bawal, sa mga pulis to ha. Sa mga airport. Dito, hindi na pwede yung mga customs. Kasi ano na ito. Meron silang ganun eh. So kung ikaw, papasok ka dyan, magpapakilala ka. Kaya ka nga may ID. Meron niyang kulay-kulay na ID. Yeah? Yung doon para malalaman kung hanggang saan ka lang pwedeng pumasok. Kung sakaling meron kang inutos sa'yo yung boss mo. Sir, meron lang pong si Chief, meron lamang pong pinapakuha o pinapa-assist dito sa amin. Ganyan. Magpapaalam ka ngayon. Kasi jurisdiction na nila. Hindi yung, sandali sir bubunot pa ng baril. Hindi ganun. Kasi nga, respeto. Dito, tama yung tanong ni, magaling magtanong ito si Corina Sanchez. Iba kasi yung tanong ng mga taga-ibang channel. Tama yung tanong niya dito eh. Pare-pareho naman kayo. Bakit hindi na lang sinabi ng NBI, Sir, wala po kaming masamang pakay dito. Mga NBI po kami. Ito po yung credentials namin. Ibig sabihin, yung ID nila, papakita nila, yung tsapa nila. Tapos, in good faith, ibababa mo muna yung baril. Yeah? That's how to do it. And alam yan ng bawat authority. Kasi even the police, honestly, they're not allowed to bring guns inside a mall. Unless they are assisted or they're assisting someone inside the mall na ini-request ng mall. Kasi that's a private company. So hindi sila basta-basta pwede magpasok ng baril. Unless naka-uniforme pa sila. Even the NBI knows about that. Kaya katarantaduhan yung binerbal ka na, tapos ang gagawin mo pa hahawakan mo pa yung baril mo, tapos nung winarningan ka na, nakipagputukan ka pa. Kagaguhan yun. Besides, ulitin ko po, wala po silang coordination. Bakit po nandito sila sa premises ng Senate? Nung una po ay itinatanggi ng masidhi at madiin ni Ginoong Matibag, NBI Director, na mayroong presensya ang NBI sa loob mismo ng Senado. Bakit po kayo nahihirapang tanggapin na ito'y kapanipaniwala? Dahil po, based on our information, saka na-confirm din namin sa aming mga CCTV and physically po, nakita namin ang presence ng mga armed NBI agents dito po sa paligid ng Senate. At paano po natin na-establish na taga-NBI po talaga, yung grupong yon? Meron po silang mga uniforme, meron po silang mga ID.
Ah, ganun. Okay. Ano po yung tactical bag? Meron po daw tactical Meron mga uniforme at saka may ID kumpleto. So yung palusot na NBI, wala na. Tapon mo na sa basurahan yan, matibag. Alam na, okay? At alam na ng lahat, NBI yung mga yun. bag na nandito na sa loob to begin with. Pagkatapos po ng ng exchange of gunfire po, medyo nagkaroon ng lull at dumating naman yung reinforcement na ni-request namin kay Chief PNP. Sila na po ang nag-clear ng area. At doon po nila na-recover yung tactical bag. Ito pong nahuli ninyo na nag-iisang gunman. Yung kasamahan po niya nakawala. Yun po, nung nandito na po yung tactical team ng PNP, nakita po nila yung taga-NBI na gusto sanang i-recover yung tactical bag. Oh, ayan ha, kita nyo. Very coordinated, very in protocol. Hindi nga sila ang nanghuli. Yung pulis ang nanghuli. Di ba? Hindi ko sila nag-request ng barangay tanod. Parang yung palusot ni Matibag na nag-request daw yung GSIS sa NBI na hindi naman trabaho ng NBI. Dito hindi nag-request ng barangay tanod. Sino humuli? Pulis. Yung mga pulis na ni-request nilang tulungan sila. Ang nanghuli doon sa NBI. Yari ka ngayon, bata. Ah, yun ang kanyang binalikan. Tama po. I see. Okay. So, paano po natin na-establish na talagang taga-NBI po itong gunman na ito? Unang-una po, umamin po siya sa mga PNP na siya ay kasama po ng mga NBI. Okay. So, parang nag-iba na rin po yata ang sinasabi ngayon ni Director Matibag. Inaamin po niya na Oh, syempre, booking na siya eh. Patay tayo dyan. Siguro, ewan ko lang kung babaguhin ng PNP yung kwento nila ha. Kasi dito sinasabi, umamin sa PNP na NBI yan. Baka sa susunod na mga araw, hindi na NBI yan. Baka NPA na yan. Hindi, baka kasi baguhin na nila eh. tauhan po niya ito. Tama po, sinabi naman niya na driver daw. Narinig natin sa mga balita po na driver daw ng isang ahente nila yung nahuli namin. Driver na isang ahente pero armado. Yung po driver- nahuli po namin, hindi po armado nung nahuli. Okay. Nung nahuli ay hindi armado. Protective custody, konti na lang. Protective custody. Ito po ba ay nasa batas? Ito po ba? Ano ba itong protective custody na ito kay Senador De La Rosa? Ito naman po ay sa aking pagkakalam ay in-offer ng Senate para magkaroon po ng protection si General De La Rosa para ma-exhaust po yung kanyang exercise ng all legal and administrative remedies. At wala po kayong kautusan na siya'y pigilan kung siya man ay aalis ng building. Hindi naman po sila arrested ng Senado. So, kumbaga malaya sila. Malaya po siya na umalis I see. kung gusto niya. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Ang ganda ng interview mo ha, Corina Sanchez ha, maganda yan. Eto, pakinggan naman natin yung interview sa